Para sa update sa pinsalang dulot ng bagyong Aghon, makakapanayan po natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, OCD, na si Director Edgar Posadas. Magandang umaga po, Director Posadas. Magandang umaga yan at magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa inyo ngayon. Okay, unahin natin, binalita namin na may parang 5 na italang namatay na bine-verify. Ano na po ang kumpirmasyon po rito? Opo, tama po kayo. Meron pa po 25 ay bine-verify po natin. Pero yung isa pong naitalang namatay igan sa Region 10 ay kinumpirma na po nila. At nai-report na po ito sa atin. Ito po ay isang 14-year-old na female, no? Opo. At siya po ay from Misamis Oriental. At ito po ay due to a multiple physical injury po dahil po nabagsakan siya ng collapse na puno. Okay. Pero meron pa rin po tayong kinukumpirma na 5 na bine-verify pa natin para pag ma-confirm po, we will also report to you. So lahat po yun nabagsakan? Iba-iba pong causes Iba-iba? yun, Igan. Oo. Yung mga iba pa pong namatay ay na ina-attribute dito ay meron iba-iba pong mga causes. Meron pong pagkalunod, meron pong ganun din po, nabagsakan ng puno. Karamihan po related sa it's either drowning, Igan, or nabagsakan sila ng puno. Okay, mga nasugatan po ba, tumaas ang bilang, Director? Opo, ngayon po ay meron tayong, yung kinumpirma din po, yung isa na nasa Region 10 din po yon. At Opo. meron po tayong kinukumpirma pa na 7 po, ina-attribute pa po natin. Meron bang mga nawawala? So far, Igan, yan ang pinagpapasalamat natin. Wala tayong missing sa ngayon. And I hope it stays that way. Wala tayong report on any missing persons, Igan. Director Posadas, ano po mga lugar yung lubha, direktang napinsala nitong bagyong Aghon? Sa ngayon po, tinitignan natin yung datos, Igan. Ang pinaka, in terms po lang, kasi marami pong parameters ito, in terms of yung affected population, Igan, sa Region 5 pa rin ang pinaka marami. Okay. At magdedeklara ba sila ng state of calamity, Director? Kahapon, Igan, we conducted a press briefing yesterday, and as of when we presented that, ang nag-deklara pa lang pero wala pa kaming kopya, and that I will have to check yung Lucena City. Opo. Pero sinabi din ng PDRIMO ng probinsya ng Quezon kahapon na posible i-deklara yung first and second district ng Quezon under the state of calamity. But Opo. sa ngayon, ang confirm pa lang ay yung Lucena, pero hinihintay pa lang namin yung kanilang kopya ng kanilang declaration, Igan. Kahapon kausap po yung PDRM mo sa rehiyon, 3 river system mo palang umapaw. So ngayon po, kamusta yung mga baha? Ito ba'y mga humupa na po? Opo, ang pagkakasabi po sa ating kahapon ay humupa na po yung mga baha doon. At yun nga po, sinisimulan na nila yung rapid assessment, Igan, para mas ma-identify natin ng mas mabuti Opo. yung mga pangangailangan at kung paano tayo makakatulong. Pero so far, okay pa naman ang kanilang resources. Pero just the same, yung ating regional director kahapon sa 4A, nagtungo doon sa Mauban mismo. I was told, that may dala silang mga family packs, around Opo. 1,100 family packs para i-augment dun sa resources ng lokal na pamahalaan, Liga. Director, kumusta na namin yung supply ng kuryente po? Okay. Yung sa supply naman ng kuryente, kahapon meron pang mga nagsabi na meron silang mga may mga power outages, pero ito ay unti-unti na nating na i-restore. Siguro ang nito, Igan, ay yung preventive kasi magkaroon ng mga hangin at saka yung pagbaha during that time. So hopefully yan ang mga tinututukan natin, yung maibalik agad Igan yung mga supply ng kuryente kasi importante yan. At yung linya din ng telekomunikasyon. Yung communication, cell sites, may napinsala po? Meron lang na wala lang pansamantala pero Okay. naibabalik Balik na. naman na Igan. Nabanggit niyo po yung binibigay na tulong. So ano po aasahan ng ating mga kababayan dyan?
naka-preposition tayo Igan, hindi lang dito sa Calabarzon but sa iba't ibang region pa. Actually, sa buong sa 17 regions ng ating kapuluan ay naka-preposition tayo kasi yun ang maganda. Ever since nung time ng El Nino, Opo. naglagay tayo nag-preposition tayo. Of course, these are just augmentations dun sa mga resources ng lokal na pamahalaan, ng mga kaibigan natin sa DSWD. Opo. Gano'n din just recently, bago mag-advance, ay nagpunta si Yusek de Pomoceno dito sa Batanes para turn over nung mga family packs na yun at saka mga generator set. Okay. Huwag mag-alala, Director, yung ating mga kababayan, yung Kapuso Foundation natin, naka-alerto na. Yung unang hirit po, nandyan na ngayon, ang araw na ito, at magbibigay din po ng tulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Igan. Malaking bagay po yung pagtutulungan natin para mas matulungan natin yung ating mga kababayan. Director Edgar Posadas po ng ating Office of Civil Defense. Magandang umaga. Ingat po kayo. Magandang umaga, Igan. Mabuhay po kayo. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.